Ito din po yung magiging way para yung isang pamilya ay maging buong na mabuhay ng masaya at masagana. Ito din po yung kumukompleto ng isang pamilya. At nagbibigay ng kasiyahan sa mag-asawa dahil lahat ng mag-asawa ay nangangarap, nag-aamal at hinihingi ito sa ating Diyos. Kaya po, napagbigayaan po ni Lord ang mag-asawa ng anak, kailangan silang ingatan sila. Alasal na maayos, laki ng malusog at malakas, may maayos na pangangatawan, buhay ng magandang asal, at higit sa lahat, huwag nating kalimutan na pangalalan at kasahan sila sa salita ng Diyos. Saka po, ibigay ng Diyos ang ating pagmamahal sa kanila. Huwag nating hayaan na sila yung makilangan ng magandang asal at maayos na buhay upang hindi sila magpapaliwala. Kasi po, sa panahon natin ngayon, marami ng mga bata ang napapabayaan ang kanilang mga magulang. Dahil sa walang pamilya para sa pagbuo ng kanilang pamilya. Maagang pag-aasawa, halimbawa nito ay ang lalaki sa tamang edad ay nag-aasawa na po. At higit sa lahat ay dahil sa kailangan. Kaya din po, dapat sa isang pamilya, lalaki ay may trabaho kasi sila po yung nagbibigay ng pamilya na pangangailangan sa kanilang pamilya. Halimbawa na lang po ito ay yung mga damit sinusuot nila sa pang-araw-araw. Gamit sa loob ng bahay para may gamit sa pangluto, panglinis, pagkain para may makain po sila. At kailangan na gamit sa mga kanilang mga anak. Upang sa ganun, ang kanilang anak ay hindi matulad sa mga batang nasa lansangan. Kaya din naman po, tayong mga anak ay kailangan natin sumunod at galangin ating mga magulang. Dahil ito po ay para rin sa ating ikabubuti. Para magkaroon tayo ng buhay. Dahil ito ay nagpapasok ng pagkalang para mabuhay dahil sa ating Panginoon. Nasasabi po yan sa Efeso chapter 6, verse 1-3. Panglima sa 10 utos ng ating Diyos. Sinasabi po dito, honor thy father and thy mother. Tagalog po, mga anak, sundin niyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalapit na pangakot. Ganito ang pangakot, ikaw ay giginawa at dalawin ang iyong buhay dito sa lupa. Saka po, hindi lang ang mga anak ang kailangan mag-respeto at gumalang. Kaya hindi po po yung kailangan mga anak. Ang kanilang anak kapag nakalalanas na sila ng sobrang kaigpitan. Kasi sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsig dapat sa inyo ang inyong anak. Dahil sa mga labas ninyong kaigpitan, sa ating sila sa tunturin ng Diyos. Kaya kailangan natin malagaan ang ating mga anak kasi tandaan po natin, pinigin po natin ito sa ating Diyos. Kaya binigay sa atin. Kaya palagaan at ingatan po natin ang ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil pinagpala niya po tayo na mabigyan ng anak, kaya huwag natin sayangin yun. Dahil minsan, kapag pinabayaan natin sila, hindi natin alam kung anong mangyayari. At minsan, bigla na lang itong binabawi sa atin dahil sa ating kapabayaan. Kaya, ingatan, paalagaan at mahalin po natin ito at lubusin ang mga oras na kasama sila.
bibigyan natin ng pahalagahan kung paano ang ating Panginoon ay nagkaloob sa bawat magulang, maging sa mga anak, kung paano natin itataguyod ang mga salita ng Panginoon upang bigyan kanino man na isa sa sinasabing basic basic sa komunidad ay ang pamilya. Kung saan dito nagsisimula ang mabubuting likha dahil kung